So ito na nga guys, magpapaalam na tayo sa ating tarantula, Leschodora paraibana, no? So ito yung ating TS. Yan na po siya. Yan, the third largest tarantula in the world, Leschodora paraibana. Ayan. So tinanggal na natin yung ating mga substrate at yung mga wet moss na lang nilagyan natin konti. Tatanggalin natin siya dyan. Tapos yung water disc tanggalin natin namin. Ready to pick up na siya ngayon. So prepare ko lang ng konting paglalagay niya. Dito ko siya lalagay sa container na to. So ito nilagyan ko ng konting specs. Yan, salmon pink bird eater tarantula, Leschodora paraibana. So ating TSI female can produce 1,200 to 3,000 eggs. Ang male, ang lifespan na ay 3 to 5 years lang. Female up to 20 years. Napakahaba ng panahon, no? So kanyang average growth ay hanggang 25 cm. So tinaguran siya na third largest tarantula in the world. Bird eater. Ayan, mapansin yung pangalan niya, bird eater. Kaya niyang kumain ng ibon sa mga daga. Depende ng ibon, kung gaano kalaki. Siyempre yung kaya niya lang. So yun, prepare natin yung konting materials. Wet tissue, lagay natin sa base. Tapos mamaya lalagyan natin siya ng takip dito, wet tissue din, para sa delivery maiwasan yung pag shaking niya. So safe siya, hindi siya ma-stress. Yan, okay na siya dito, kasya na siya dito. So bata pa to, 2 years pa lang to sa akin, pero ganyan na kalaki. Halos yung laki na ng kamay ko. Ito na, pansinin nyo. Yan. Prepare natin yung base na. Para sa packaging, no? Yan. Siguro gagamit tayo ng tissue towel. Malambot yan. So ito na lang guys, matigas-tigas. Fold natin. Yan. Just lagay natin itong malambot. So far so good na yan siya. Keep safe na siya sa travel. So ang pipick up sa kanya is motorcycle lang. So medyo matagtag mamaya. Ito, babasain din natin itong maging top cover niya. So safe na siya dito. Kasyang kasya na siya dyan. Okay. Ito yung magiging hide niya. So ito yung hide niya before. Yan. So hindi siya kasya sa aquarium ko. Aalisin natin siya para sa delivery.
hindi mabasag yung aquarium. So sabi ko sa magiging owner ay bilan niya na lang ng acrylic enclosure after niyang maiset ng ayos sa kanilang bahay, sa kanyang bagong amo. Sana hindi siya manibago. Ayan, papaalam na tayo. Ito, papadala ko na to sa kanya. Souvenir na rin. Actually, pwede to barnisan display. Napakaganda at napakatigas na bark nito. Na ano, pungo ng kahoy ito In-sterilize ko pa to dati. So, dyan muna tayo. Finally, isang huling sulyap sa iyo, Lashudora paraibana. Healthy naman siya. Sadyang ginutom ko yan para sa kanyang sunod na amo, mapakain siya 3 days after this time na ito. Siguro kahit lagyan niya ng daga yan, sunggaban niya agad. Ginutom ko siya ng mga halos 4 days na. Ito naman hindi kailangan ng masyadong maraming pagkain, no. Survive na siya within 1 month basta may water dish lang. Tapos ang heavy meal niya kahit once a week lang o twice a month, okay na siya. Ito nga butiki nga pinapakain ko dito. So enough na yung protein niya makasurvive sa kanya. Actually ubos niya yun Kaya after niya ng meal, napaka bilog ng kanyang katawan, abdomen. So yan, namayat siya kasi pinaniper ko siya sa kanyang magiging bagong amo. Yan, para ma-excite sila manood, makita nila actual kung paano siya mag-strike sa kanyang prey. So again, bye-bye. Hindi ko na muna hawakan at baka ma-stress siya, magkamot siya sa likod, matanggal yung kanyang mga balahibo, no? Pangit yung image. May konting galos yan pero mawala din pag nagpalit siya ng balat, nag-molt. Konti lang. Kinamot niya kasi ganyan yung kanyang mechanism, defensive mechanism niya pag may kaaway siya. Yan, mabait naman yan. So medyo gentle lang talaga pag-aalaga ng tarantula. So dyan na kayo, hanggang sa uli. Bye bye.